Mga bata, naranasan niyo na ba naman noon kayong gagawin na mahirap na bagay, tapos bigla kayong natakot? Sino po ang tinatawagan niyo kapag nakakaramdam kayo ng takot? Sa Bible, mayroong isang lalaki na gumawa ng napakahirap na bagay. Siya po si Jonathan, ni hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Paano niya kaya ito nagawa? Kapayapaan mga bata! Sa kwento natin ngayon ay malalaman natin kung paano nga ba ipinakita ni Jonathan ang kanyang tagal na katapangan at pagtitiwala sa Panginoon. Tara na at ating pakinggan ang kwento natin na may pamagat na Ang Matapang na si Jonathan. Ito ay mababasa natin sa unang Samuel 14, 1 hanggang 52. Noong panahon ng mga Israelita, may mga kaaway sila na tinatawag na mga Filisteo. Ang daming sundalo ng mga Filisteo. Nakakatakot silang labanan dahil mas marami sila. Pero si Jonathan, anak ni Haring Saul, ay may tiwala sa Diyos. Sinabi niya sa kanyang tagapagdala ng sandata, "Tayo na, puntahan natin ang kampo ng mga Filisteo, tutulungan tayo ng Diyos." Kahit sila ay dalawa lang, naniniwala si Jonathan na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa maraming sundalo. Naglakad sila papunta sa kampo. Sabi ni Jonathan, "Kapag tinawag tayo ng mga Filisteo na umakyat, ibig sabihin tutulungan tayo ng Diyos." At nang makita sila ng mga Filisteo, sinabi ng mga ito, "Hali kayo rito." Alam na ni Jonathan, tutulungan sila ng Diyos. Umakyat silang dalawa at nakipaglaban. At sa tulong ng Diyos, natalo nila ang mga Filisteo. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa kampo ng kalaban. Nagpatay ng mga Filisteo dahil sa takot at gulo. Nang marinig ito ng mga sundalo ni Haring Saul, sumama sila sa laban at nagtagumpay ang buong Israel. Pero, bago ang laban, nag-utos si Haring Saul, "Walang kakain hanggat hindi tayo nananalo." Hindi ito alam ni Jonathan, kaya kumain siya ng pulot-pukyutan at lumakas siya. Nang malaman ito ni Saul, nais niyang parusahan si Jonathan. Pero sabi ng mga tao, hindi dapat mamatay si Jonathan. Siya ang ginamit ng Diyos para iligtas tayo. At naligtas si Jonathan. Pinagpala ng Diyos ang Israel at sila'y nagtagumpay. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na dapat matutunan. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, magtiwala sa Diyos. Ipinakita ni Jonathan ang kanyang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging matapang at pagsunod sa senyales ng Diyos. Kahit kakaunti lang sila, hindi siya nag-alinlangan dahil alam niyang tutulungan siya ng Panginoon. Pangalawa, ang pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa armas. Katulad ni Jonathan, hindi siya natakot kahit kaunti lamang sila. Hindi niya inisip na talo agad sila dahil wala silang maraming espada. Dahil alam niya, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kahit gaano karaming armas. At dahil nanalig siya sa Diyos, sila ang nanalo. Para naman sa activity natin sa araw na ito, maaari niyo nang ilabas ang inyong mga art materials. Ang inyong gagawin ay ang Simple Faith Shield Craft. Ang layunin nito ay maunawaan ng mga bata na ang pananampalataya ay parang panangga na tumutulong kapag natatakot o may problema. Ang ating mga kagamitan ay ang paper plate o kahit ordinaryong bond paper, crayons, colored pencils, markers, at tape. Ang paraan sa paggawa, ibibigay sa bawat bata ang paper plate. Kung walang paper plate, gamitin ang bond paper at huwag nang gupitin. Drawing na lang ng hugis shield. Pakulayan at padisenyo sila ng kanilang faith shield. Isulat sa gitna, "Tiwala ako sa Diyos." Tapos na ba kayo mga bata? Ang gaganda at ang gagaling naman ng mga gawa nyo. Ngayon, para naman sa ating memory verse, Mga Awit, chapter 20, verse 7b, sa Magandang Balita Biblia, tayo ay nagtitiwala sa pangalan ng Panginoon nating Diyos. Hanggang dito na lang muna mga pamana. Palagi nating tatandaan, lagi tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam, Miss Pa!